Good morning po sa inyo lahat. Samahan niyo muna ako sa maikling panalangin ngayong umaga bago tayo magsimula, no? Dakilang Diyos na Ama namin lahat. Nagpapasalamat po kami sa araw na to na dinala mo po kami sa iyong bahay-sambahan. Dito ay upang tipunin kami, upang kami sumamba at umawit para sa iyong banal na pangalan. Katagpuin mo, Panginoon, ang tinig ng bawat anak mo sa umagang ito. Malugod kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin ang aming mga kahinaan, mga kakulangan, at maging ang mga kasalanang sinadyaman o hindi. Nakakahiyamang isipin, Panginoon, subalit ganito kami kahina. Kaya kailangan ka namin sa aming mga personal na buhay. Ama, bayaan mo na sa umagang ito ang mensaheng inihayag mo sa puso ng iyong lingkod ay marinig ng buong sambahayan mo, Panginoon. At makita nila ang mga kahalagahan at pangangailangang tupdin bilang pamilya. Ama, sana'y maghari ka sa puso ng bawat nakikinig at sana makita nila ang kasaganaan sa likod ng mensaheng mapapakinggan nila. Pagpalain mo sila at hayaan mo na ang bawat isa ay magkaroon ng kagalakan, kasiyahan sa aral na mapapakinggan nila. Sa iyo namin, maingat na inilalagak ang aming buong pagtitiwala. At sa iyo lamang kami, Panginoon, maasa sa iyo ang karangalan at ang katagumpayan ng gawain ito. Ginagawa namin itong panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka, Ama. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Batiin nga natin yung katabi natin ng good morning sa iyo. Sige, sabihin mo sa kaliwat kanan, ha? Magandang umaga rin po sa mga panauhin natin, ano? Salamat po sa inyong pagdalo. Salamat sa pagkakataong binigay naman ninyo sa inyong sarili upang kayo naman ay makarating at makapakinig din naman, no? Doon sa mga sumusubaybay sa YouTube, no? Sa mga kapatid sa Paisaon Bagakbataan at sa mga senior citizens na nasa baba, no? Salamat po sa buhay nila at nandiyan sila, no? Minsan pa nating itaas at dakilain ang pangalan ng Panginoong. Siguro sa puntong ito, nahuhulaan niyo na kung anong mensahe natin. Ano? Alam niyo, family is a basic unit of society. Mahalaga po ito. No? In general terms kasi, no, ang pamilya po ay binuong mga individual sa pamamagitan ng dugo, kasal, pag-aampon, o isang malalim na emotional na ugnayan na karaniwang magkasamang naninirahan o nananatili sa isang malapit na relasyon at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. But that's just the surface, no? Modern understanding of family go beyond biology. Ang alam natin kasing pamilya ay yung kinalakihan natin. Pero meron pang ibang uri ng pamilya na umiiral sa mundo. Halimbawa ay yung chosen family. Ito yung pinili nila. Sila yung mga taong walang kaugnayan sa dugo o batas. Ngunit meron po silang malalim na emotional na ugnayan. Halimbawa, malapit na kaibigan o di kaya naging mentor mo, no? Meron ding pamilya na kung tawagin ay single parent families, no? Mga magulang na nagpalaki ng mga anak. Kadalasan ay ang suporta ay galing sa iba. Meron ding tinatawag na blended families. Ito ang pinakapopular na pamilya sa buong mundo. Nabuo ito sa pamamagitan ng muling pag-aasawa, maaring namatay na yung isa o kaya naman ay nagkahiwalay sila. Ang mga bata mula sa iba't ibang magulang ay sama-sama, no? Dahil sa nakaraang relasyon nila, no? At yung huli naman ay yung same-sex families. Mga pamilya na may parehong kasarian na nagsasama, may anak man o wala.
Ganyan kagulo ang mundo. No? Nagtataka ba tayo kung bakit maraming pamilya ang magulo? Narinig natin yan, nararanasan natin yan, at nakikita natin yan sa ating mga paligid. Bakit bihira na ang normal na pamilya sa panahong ito? Bakit tila dysfunctional ang pamilya, hindi lamang dito sa atin, kundi ganun sa buong mundo? No? Mahulaan na ninyo kung bakit ganito. Nagsimula ito dahil sa hindi lubos na pagkakilala ng tao sa Diyos. Ito ang punot dulo ng lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan nating talakayin ang paksang may kinalaman sa pamilya ngayong umaga. Tatalakayin natin ito. Ang napakalaking isyong ito, no? Na paksa na tumutukoy sa wisdom regarding family. Hindi madali ang magpamilya. Amen po ba? Marami ang maagang nag-asawa nang walang sapat na panahon upang pag-aralan ito. Basta pumasok na lang. No? Bunga nito, marami po ang bigong maabot ang minimum requirement. Kaya, naghahatid to ng negative result sa pamilya. Paano nga ba tumatakbo ang isang normal na pamilya? Ano ang mga kagamitan o gagamiting batayan ng isang nagnanais magpamilya? Marami ritong mga single pa eh. No? Maraming mga aral ang magtuturo sa atin kung paano pumasok sa pag-aasawa, ngunit kailangan po ang karunungan mula sa Biblia. Libong dekada na po ang lumipas at marami ng mga pag-aaral na ginawa ang mga so-called experts, mga psychologists, behaviorists, biologists, sociologists, mga institutional banners sa mundong ito. Subalit, bigo ang mga institusyong ito sa subject ng family. Maraming mga pamilyang mariwasa at matagumpay sa kanilang mga karera ang bigong panatilihin ang kaayusan sa pamilya. Masusurprise kayo. Ang mga anak ay may sariling mundo. Mapapansin na hindi na sila nagkakasabay sa hapagkainan, kanya-kanyang oras. Bigo ang mga magulang na abutin ang layunin ng Diyos dahil sa pagpapabaya na pakinggan at yakapin ang ibinigay na aral ng Diyos. Diyan nagsisimula ang magulong pamilya. Makinig kayo. Kayo mismo ang pinaka-subject ng paksang ngayong umaga. Maikli lang po ang buhay, alam nyo. At kahit na maikli ang buhay, hindi natin dapat sayangin ang panahon sa padalos-dalos at mga maling desisyon sa pag-aasawa. Alam natin na ang isang maling desisyon ay magdudulot ng hirap at panganib sa walang hanggang tadhana ng Diyos. Sa halip na matuto, maaaring maging miserable ang buhay kung hindi makikinig sa banal na aral ng Diyos. Ang halaga po ng karunungan ay lalong nakikita sa relasyon ng pamilya. Basahin po natin ang aklat na nagpapahiwatig ng isang madilim na kinabukasan. Kawikaan 11:29. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema. Gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Madaling intindihin, madaling unawain. Ito ay tumutukoy sa isang taong nagdudulot ng o nagsisimula ng awayan, kaguluhan, o pinsala sa sariling pamilya. Maraming mga dahilan, hindi ko na po isa-isa ba't magulo. Ba't ganyan? Maaaring pwedeng sa pamamagitan ng pagiging makasarili, mga hindi tamang desisyon, nagsisisihan, o kaya dahil sa kapabayaan. No? Huwag na nating isama yung mga bisyo. Isa itong patulang paraan na nagsasabing walang mangyayari sa buhay niya. Walang magandang hinaharap ang ganyang pamilya. Nagbabala ang salita na ang mapanirang pag-ugali sa loob ng pamilya ng isang tao ay hahantong sa kawalan. Yung ganung mga tao ay walang makukuhang pakinabang sa kanyang mga pagsisikap. Trabaho na trabaho, kayod ng kayod, wala akong makukuha. Puro alikabok.
Ipinapakita rin ng talatang binasa natin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kamangmangan at karunungan. Naintindihan natin ang ibig sabihin nito. Ang mga mangmang kasi ay mananatiling mga tagasunod lamang, tagapaglingkod ng matalino. Wala tayong gagawa eh. Mahina ang kokote mo, mangmang. Ang mangmang o tanga, sa simpleng salita, in biblical term, ay hindi lamang isang taong kulang sa karunungan. Binabaliwala rin niya ang moral at espiritual na mga katotohanan. Samantala, ang mangmang po ay mananatiling tagapaglingkod ng matatalino. Maalipin siya ng mga taong namumuhay ng may karunungan at integridad. Nakikita natin yan kahit saang bahagi ng lipunan natin. Sabi ko kanina, maikli lang ang buhay at dahil maikli, kung papasok ang sino man sa pag-aasawa sa paraang trial and error method, isa itong malaking pagkakamali. Ginagawa yan ng mga nagli-live-in, bahay-bahayan, nagsusubukan sa isa't isa, kung mag-work yung kanilang marriage, mali po yan. Yung ganyan kasing mga pagsasama, wala pong commitment yan. Basta nakakakain siya kami pera, okay na. Alam niyo yung sinasabi ko ano? No? So, ang mga mangmang ay magiging tagapaglingkod na matatalino. Maaalipin siya ng mga taong namumuhay ng may karunungan at integridad. So, kailangan humingi ng payo at tulong sa napakalagang responsibilidad na ito. Gusto niyo mag-asawa? Magpa-counsel muna kayo. Hindi, ang ganda nga ngayon kasi meron ng counseling eh. No? Hindi pwede yung gusto mo mag-asawa, gusto mo siya, sama na kagad, pakasal na kagad. Kailangan po ang napakalagang tulong at payo sa isang napakalaking responsibilidad na susuungin ninyo. Pero kanino tayo pupunta? Kanino tayo hihingi ng tulong? Kanino tayo magtatanong? Hihingi ba tayo ng tulong sa mga tinatawag na eksperto at dalubhasa para humingi ng payo? Sa mga eksperto na madalas ay nagkakamali sa kanilang mga ibinibigay na payo. Isa sa mga malaking pagkakamali ng siyensya, pakinggan nyo, ay ang blending theory of heredity at theory of evolution ni Charles Darwin. May konting science tayo ngayong umaga. Sinabi niyang ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Tama to ha? Charles Darwin nagsabi niyan. Now, just to keep the record straight, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pinaghiwalay niya ang lupa at tubig, tapos ang liwanag at ang dilim, tapos ibinukod ang liwanag at dilim, tapos nilikha ang mga lamang dagat, mga ibon sa himpapawid, at nilikha ang iba't ibang uri ng, listen, hayop, kasama ang unggoy. Pagkatapos nito, nilalang ng Diyos ang tao. Nilalang niya ang isang lalaki na siyang pinangalanan o pinanggalingan ng babae. Sina Adan at Eva. So, paano nangyari na ang tao ay nagbula sa unggoy? Di ba? Walang sense. No? Kasi, kung sa unggoy nanggaling ang tao, bakit pagagawa ang Diyos ng tao? Naisip niyo ba yun? Gumawa na kasi siya ng mga hayop eh. Ginawa niya na yung unggoy eh. Tapos gumawa siya ng tao. Di sana hindi na lang siya gumawa ng tao, inintay na lang naging tao yung unggoy. May sense po ba? Amen po ba? Di ba? Sa makatwid, yung mga ganyang mga mahuhusay sa siyensya, hindi maaasahan. Yung mga taong eksperto. Maraming mga pagkakamali sila, pwede ko pang isa-isahin. Siguro sa science subject natin talakayin yan. No? Salamat na lamang sa biyaya ng Diyos sapagkat iningatan niya ang aklat ng karunungan na kailangan natin. Ngayon, alam natin. By the way, sino pong nagmula sa unggoy dito? O, di ba yan naman ang tinuturo sa school? Galing tayo sa unggoy.
Ako sigurado ko hindi ako galing sa unggoy. Kayo kaya? Ano yan? Pilit nilang ipinatanggap sa mga tao na ang tao galing sa unggoy. Nakita niyo po yun, no? Salamat po sa Bible, no? Na nagatid ng liwanag sa mga isip natin. No? Karamihan sa mga karunungan ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng mga kawikaan upang matustusan at maalagaan natin ang isang pamilya. No? Now, to illustrate, let's first consider some wisdom in Roman number 1, providing for a family. Letter A, what many think is most important sa tingin ninyo? Marami po ang nagsasabi na ang pagkain, damit at tirahan ay sapat na para sa isang pamilya. Totoo naman po ito. Ngunit karamihan, alam natin na hindi kontento at nangangailangan pa ng maraming bagay. Tulad ng magagarang bahay, kotse, kasangkapan, mga luho at kagamitan para sa kanilang mga anak na hindi kailanman naranasan ng mga magulang noong bata pa sila. Di ba, yung mga nanay ganyan eh. Kaya binibili ng laruan yung mga anak nila kasi hindi na natikman yung laruan nung bata sila. Ang ginagawa nila, hindi lang yung anak nila naglalaro, nung pati sila naglalaro din. Di ba? Kaya sabi natin, ang swerte ng mga anak namin. No? Maraming magulang ang na-deprive. Naalala ko nung bata pa kami, simple lang ang mga laruan namin noon. Tulad ng yoyo, jolens, trumpo, tansyan, nag-iipon kami ng tansyan, postcard, sipa, patintero, tumbang preso, luksong tinik, di ba? Luksong baka, saranggola, piko, sungka, luksong lubid, tiakod, jackstone, at saka taguan, kadang-kadang, at iba pa. Yung iba rin hindi na nakaabot na eh. Yung mga matatanda, alam yung sinasabi ko. No? Kadang-kadang, ano yun? Ulam. Ngayon, iba na ang libangan ng mga bata. Makinig kayo mabuti, no? Ang layo na po ng panahon, eh, no? Mga larong pang solo na kaya, no? Hindi na nagkakasama-sama ang pamilya. Solo-solo na kasi yung mga laruan ngayon, eh. Ibang-iba kasi ang mga bata ngayon sa mga bata noon. Sophisticated na po ang mga laruan nila. Nariyan na po ang PS5, VR, ML, Roblox, Minecraft, at marami pang iba. No? Ako naman, hindi ko na alam yung mga larong yun. No? Pero yung mga bata, dyan ho nakatutok. Pumasok na rin po sa panahon natin ang mga aral tulad ng gentle parenting. Gentle, parenting. Kailangan kaibiganin sila. Kailangan maging maingat sa pagsasalita sa mga bata. Hindi rin basta pwedeng pagalitan o pagsalitaan ng magulang. Baka masaktan ng damdamin o kaya ay matroma. No? Parang wala nang karapatan ng magulang. Ganon din sa school. Hindi na pwedeng pagalitan sila ng teacher sapagkat nanganganib na matanggal sila sa trabaho pagka merong nagdemanda sa kanila. Itong mga natutunan nating aral ay mga aral ng tao at hindi mula sa aral ng Diyos. Kaya madalas, bigo ang tao. Palagi kong pinapaalala dito sa church yun eh. Bagamat may ilang pakinabang ang mga bagay na nabanggit ko, ang kinasihang karunungan mula sa aklat ng mga kawikaan ay magtuturo po sa atin na huwag bigyan diin ang gayong mga material na bagay. Punta tayo sa letter B. Where the emphasis should be, number 1, instilling a fear of the Lord. Yan ang sikapin natin. Mababasa natin yan sa Kawikaan 15:16. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panahihirap naman ang kalooban. Talagang mahalaga ang pagbibigay prioridad sa relasyon natin sa Diyos. Makinig ang mga magulang. No? Mahalaga ang ugnayang ito. Sinasagisag kasi nito ang pagkatakot sa Panginoon.
kaysa material na kayamanan. Kasi ang isip natin puro yaman, puro pera. Kahit sino sa church, ganun ang takbo ng isip. Umiikot lang ang buhay natin sa pera. No? Ang isang mapitagang takot sa Diyos, ay mas mahalaga kaysa sa malaking kayamanan, ngunit puno naman ng stress at kaguluhan ang buhay mo. No? Ang kayamanan at material na pag-aari ay hindi nagbibigay ng garantiya sa kapayapaan o kaligayahan sa buhay. Yung pera kasi masarap lang habang meron ka. Pag nawala na po yung, kasama na rin po yung kaligayahan mong nawala. Ang ituro natin sa mga bata ay ang pagkatakot sa Panginoon. Because fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasusulat po ito sa Kawikaan 1:7. Ang sabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimulan ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Kaya may counseling tayo eh. Kasi maraming mga magulang kulang po talaga. Maski yung mga nakapag-aral. Kulang. Kasi yung kanilang paraan ng pagpapalaki sa mga anak nila ay kopya lang nila sa mga magulang nila na hindi rin marunong magpalaki. Naintindihan niyo ako? Kaya maraming family po ang dysfunctional. Marami po yan. At parang ilalagay na natin nasa mga 85% siguro yung mga pamilyang ganyan. Konti lang po yung matinong pamilya. No? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. It means having deep respect, reverence, and awe for God. Hindi po takot. Yung parang takot ka sa multo. Takot kang mahulog. Takot kang... Hindi po ganon. Kundi kumikilala sa soberenya at kapangyarihan ng Diyos. Alam mong makapangyarihan siya kaya may takot ka sa Kanya. Samantala, ang pasimula po ng karunungan ay nangangahulugan ng tunay na pagkaunawa, pagkilala at paggalang sa Diyos. Hinahamak kasi ng mga mangmang ang karunungan at turo ng Diyos. Tumatanggi sila sa aral at patnubay nito. Ang resulta, malaking kamangmangan. Makikita mo yung mga tao diyan sa daan, sa looban, nakabihis na maganda, mukhang disente, pero mangmang. Makita mo yung anak pakalat-kalat. Tanungin mo kung nasa anak niya, hindi niya alam kung nasaan. Wala siyang malay sa nangyayari sa buhay nila, sa pamilya. Nakikita natin yan sa paligid. Tapos magugulat pa yan pagka dumating yung balita na nasagasaan yung anak niya. Ang tunay na matalino, nagsisimula sa pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Kasi ang kaisipang ito ang magbubukas ng ating puso sa pag-aaral para lumago. Sa kabilang banda, ang mga taong ang akala, alam na ang lahat ng bagay at ayaw na makinig ay walang mararating po sa buhay. That's for sure. Wala silang pupuntahan. Iikot lang ng iikot ang buhay nila. Wala silang mararating. The passage promotes contentment, suggesting that true happiness and fulfillment come from the relationship with God rather than from accumulating wealth. Diyos muna. Kasi pag may Diyos ka, makukumpleto ka. Hindi ka nangihingi, hindi ka mukhang kaawa-awa. Di ba? Ang mga taong may Diyos at nagtitiwala, hindi po naghahanap. Kasi kontento sila sa ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, fear of the Lord is a means to prolong life. Listen carefully. To prolong life.
Maraming mga tao ngayon ang naghahanap ng paraan paano nila mapapahaba yung buhay nila. Kaya nga si Minister Enrile, nakita nyo, 100 years old na. Pinapaayos pa niya yung mukha niya, yung sarili niya. Wala po. Mabubulok din yun. Kahit anong gawin mo. Maubos lang ang pera mo dyan. Di ba? Saka yung mukha ng tao na laging dinidistrung ka, alam niyo, ginagalaw, bukas, sara, bukas, sara, bukas, sara. Punta ka kay Belo. Di ba? Maagnas din po yan eh. Wala namang tatagal yan eh. No? Dapat alam ito ng buong pamilya. Itong mga binabasa nating mga talata. No? Tinutukoy kasi dito na ang moral at matalinong pamumuhay ay ginagabayan ng Diyos. May gabayan. Hindi ito tungkol sa takot o pangamba. Tungkol ito sa pagpipitagan, sindak at paggalang sa kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Kasi maaari itong magbigay ng mas mahaba at mas kasiyasiyang buhay. No? Samantala, paiikliin naman ang mga taon ng masasama. Nagbabala ang Diyos na ang pamumuhay na may paghihimagsik o pagwawalang bahala sa mga simulain ng Diyos ay hahantong sa kapinsalaan, kaguluhan, o kaya ay mas maikling buhay. In short, years of the wicked will be shortened. Absolutely. No? Sinasalamin din ng talata ang isang buhay na naaayon sa banal na karunungan, kababaang loob, at moral na integridad. Ano pa? Instilling a fear of the Lord is the key to avoiding sin. Malinaw po yan. Beginning of wisdom, a means to prolong life, the key to avoiding sin. Mababasa natin yan sa Kawikaan 16, talatang 6. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa Kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kita mo yon? I-internalize mo, pikit mo mata mo, sabihin mo sa sarili mo, susunod ako sa Panginoon. Wala kang magagawang kasalanan kung susunod ka. Maginhawa ang buhay pagka sumunod ka. Matatanda na tayo eh. Alam naman natin kung ano yung sumunod sa kayong hindi. Di ba? Kabilang po dito ang katapatan, integridad at pangako sa katwiran. Sama-sama po ang mga katangiang ito na naglilinis at tumutubos sa atin sa kasalanan. Ito po ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na ritual. No? Ito ay tungkol sa isang malalim, panloob na pagbabago sa pamamagitan ng banal na biyaya at moral na katapatan. Obvious naman, di ba? Kung susundin lamang ng bawat magulang ang natututunan nila sa church, makakaiwas sila at ang mga anak nila sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, patuloy natin pinagtitiyagaan ang pagbibigay ng mga payo sa sino mang lumalapit at humingi ng patnubay. Kasi yung mga alam natin, gasgas na, sunog na, mga paulit-ulit na mga halimbawa, mga paulit-ulit na mga buhay na ito ay agnas na. Kasi hindi man lang sumagi sa isip ng mga pamilya, ng mga lalo na ng mga magulang, na ang tanging gabay na makukuha nila, hindi sa tao, hindi sa lola nila, hindi sa mga ninuno nila. Ang tunay na aaral ay nagmumula lamang po sa salita ng Diyos, sa Biblia. Doon ka magpunta, doon ka makinig, at gawin mo at makikita mo, maaliwalas ang buhay mo. Kita ko po yan eh, maski sa church. Yung mga dito, may mga asawa, may mga anak, kita ko yan. May mga makukulit na anak. Huwag natin sisihin yung mga bata. Sisihin natin ang sarili natin. No? Ano pa? Instilling a fear of the Lord is the key to true wealth. Tunay na yaman. Kawikaan 22:4.
Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Again, ang una dito ay ang kababaang loob. Kababaang loob. Hindi po ito tungkol sa pagwawalang bahala sa sarili. Hindi po yun. No? Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating mga limitasyon at paglalagay ng ating sarili sa wastong ugnayan sa Diyos at sa iba. Kabaliktaran po ito ng pagmamataas at pagiging makasarili. Marami sa atin ganyan ang practice, mapagmataas at makasarili. Hindi po takot sa Diyos, kundi magalang na sindak sa Diyos. Ito ay isang malalim na paggalang na humuhubog sa ating pamumuhay, na gumagabay sa atin patungo sa karunungan, pakikiramay at integridad. Yung kayamanan, karangalan at buhay, ay maaaring bigyan ng kahulugan sa material at espiritual na paraan. Pwede, espiritual o material na paraan. Bagaman minsan, kulang sa mga pagpapala ang ilan, mas mahalaga ang isang buhay na may kahulugan, kapayapaan at pagsang-ayon ng Diyos. Nakita niyo? Sinasabi po ng aklat, mababasa natin sa aklat ng Kawikaan, na meron pong mga internal wealth. Internal wealth, no? Ano po ito? Ito po yung kapayapaan, kasiyahan, at magandang layunin sa buhay. Yan yung yaman. Kasi, yung yaman, dinadala natin lagi sa pera, ari-arian. Hindi po, tama, yaman din po yan, pero yung yaman na binabanggit ko, ito yung pinakamahalaga, ito yung nag-hold ng family. Ito yung nagpapatibay at nagpapalakas sa pamilya. Yung pera, hindi. Tingnan mo ang anak mo, pagka may pera, gusto lumayas, gusto umalis. Ikaw, pagka may pera ka, gusto mo mag-malling ka agad. Hindi siya nagbubuo naghihiwalay. Kita niyo? Ano pang hinahatid ito? Honor. Igagalang siya at for the first time, madadama mo yung dignidad mo sa sarili mo. Madadama mo ang tunay na buhay. Hindi lamang basta nagsusurvive ka daily. Marami sa atin ito, mga survivor lang Yung everyday nagsusurvive lang, ay salamat, nakalusot na naman ako. Naku, bukas na naman yung harapin ko. Kaya, ganyan ba ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Hindi tayo nagsusurvive. Tayo ay nasa mabuting kalagayan, isang spiritual na buhay na may magandang hinaharap. Kasi guided ka Guided ka ng salita ng Diyos Nakikita mo, pag sinasalita ang Panginoon, pag binabasa mo, pumapasok yung takot Kasi alam mo na pagka sinuway mo to, may malaking problema kang haharapin. Kaya nagbibigay siya ng takot at paggalang. No? Sa mga tweet, ang pagkatakot sa Panginoon po ay ang pinakamahalagang probisyon na maibabahagi ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tinatakot natin, lagot ka, lalabas siya ng kanin. Nasugatan yung bata, lalabas siya ng kanin. Saan ang galing yung aral na yun? Yung mga panakot natin sa bata, subukan mo lumbas, hahabulin ka ng tikbalang. Saan yun ako yung mga aral na yan? Di ba sa mga lola nyo? Di ba? Kaya pagka nagkikwento na si lola sa mga probinsya, nakataas na lahat ang paa sa bangko. Baka may humatak ng paa nila. Iba yung takot na ibinigay sa mga tao Ayun pa rin na ginagamit natin hanggang ngayon May aswang dyan. Sige ka, kunin ka ng duwende. No? Ito yung dapat na pinag-uukulan ng pansin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. No? Ito ang subject na dapat i-discuss sa hapagkainan at sa panahon ng pagsasama-samang pamilya. Hindi lahat pera yan. No? Saan din dadalhin yung emphasis? No? Yung emphasis, dalhin mo sa
Number 2, giving them love. Yan ang ibigay mo. Huwag kayong magkakamali. Hindi po kasi sinabi kong love. Alam niyo na kung ano yung love. Hindi po. Hindi po yung interpretasyon natin ng love ang gusto ko sabihin. Ang sabi ng Kawikaan, 15:17, mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Yun. Ang simpleng pagkain na pinagsasaluhan sa isang mapagmahal na tahanan ay higit na kasaya-saya kaysa sa isang marangyang tahanan na napapalibutan naman ng away at di pagkakasundo. Alam mo, kahit masarap ang ulam mo, magulo ang bahay, parang wala ka na rin gana eh. Pero kahit na ulam mo, tinapa lang, dilis kaya, o tigay. Diba? Na-enjoy mo, may hiniwa kang kamatis, saka may konting patis. Konti lang. Mas na-enjoy mo kasi payapa ang puso mo, walang gulo. Yung anak mo biglang nalapit siya, Mama, gusto mong tubig? Kukuha ka ng tubig. Di ba? Napapangiti ang kalooban mo, di ba? Yung mga anak, pagka kumakain ka, wala, hindi mo makita eh. Di ba? Yun po yun, simpleng pagkain lamang na mapagsasaluhan ng isang mapagmahal na pamilya ay higit na pong kasaysayan. Masarap ng ewan ko ba? No? Inihahambing po kasi ng talata, no? Ang isang simpleng hapunan sa isang marangyang tahanan. Binibigyan din po dito, ang emotional at relasyong maayos ay mas mahalaga kaysa masarap na pagkain. Yun po ang dinadala niya. Ang isang pamilyang pinaghaharian ng pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa ano pa mang mga kasaganaan. Walang sagana kung magulo ang pamilya. Hindi nagkakasundo si tatay at saka si nanay. Yung magkakapatid nag-iinggitan. Nasaan ang kaligayahan dyan? Ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay hindi nagmumula sa masasarap na pagkain, kundi sa pinagsasaluhang pagmamahalan. Habang sinasabi ko to, may mga kirot ka ba sa puso? Alam mong hindi niyo nagagawa yan. Yun po yun. Yun yung kabaliktaran nun. Ngayon, naiisip mo sarili mo, nga, hindi kami ganyan. No? Hindi kami ganon. No? Ang isang pamilyang pinaghaharian ng pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa ano pa mang mga kasaganaan. You cannot compare it. Ang tunay na kasiyahan, tandaan nyo, no? At nagbibigay ng kaligayahan, ay nagmumula po sa pagkakasama-samang pamilya, nagkakasundo at nagmamahalan. Ang mapagmahal na pamilya ay nagbibigay ng kagalakan kahit na ang pagkain ay pangkaraniwan lamang. Huwag magreklamo ng reklamo. Kung ano ang di dyan, di kainin. Ako, pag kumakain ako, pag binuksan ko na yung mga takip, kung ano ang di dyan. Pagbukas mo, may isang tawilis. Yung isa naman, may itlog. Yung pangatlo, kanin. O ano pang rereklamo mo? Yung pagkain mo hindi galing sa basura. Galing sa pagkainan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ano yun? Hindi ka namulot ng pagkain sa basura na kagaya ng isko. Pansinin nyo, yung mga batang malungkutin, pakinggan nyo yung mga batang malungkutin, yung mga mukha na laging malungkot, no? Malamang po nagmula yan sa mga tahanan na kulang sa pag-ibig. Walang nagmahal sa kanila eh. Hindi nila naranasan yung pagmamahal eh. Tignan nyo? Ang akala kasi ng maraming magulang, no? Dahil tinutususan nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak, sapat na yon. Di ba? Ang dami mga magagaling na magulang na ganyan eh. Akala porke nakakapag-provide sila, yun lang ang kailangan ng bata. No? Maraming mga anak ang hindi nakakapag-open ng kanilang saloobin sa magulang dahil sa maraming mga issue. Maraming mga issue. Alam natin na may 1,100 dahilan kung ano ang mga isyung ito. Alam nyo ito. Lagi tayong nakasigaw, mainit ang ulo, lalo na pag walang pera, pag nag-away kayo asawa, damay yung mga anak.
Di ba? Yun naman ang ordinaryo. Pagka maraming pera ang bulsa, malamig ang ulo. Parang ang lakas ng temperatura ng pera sa bulsa. Meron siyang temperature hot and cold. Di ba? Pag puno ang bulsa, magaang ang ulo. Mama, pupunta kami, maglalaro kami ay sige, mag-ingat ka ha. Naku, pag wala akong pera yan, Mama, maglalaro kami. Tumigil ka. Ang bagsik na mukha niya, nandidilat ang mga mata, umuusok ang tenga. Di ba? Apektado tayo sa pera. Na ipagpipray niyo yung ibang tao, pero yung anak niya, hindi niya na ipagpipray. Plastic, di ba? Alam niyo yun, nararamdaman niyo yung sinasabi ko. Di ba? Ang galing mo mag-pray sa ibang tao, pero yung sarili mong anak, kailan mo pinatungan ng kamay? Saan dapat dalhin ng emphasis? Providing a peaceful family life. Yan ang bigyan nyo ng panahon. Ito ang kailangan natin. Ito ang dapat na bigyan ng diin. Ano sabi ng Kawikaan 17:1? Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting dihamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Kita nyo? No? Pinaghahambing ng salawikaing ito ang dalawang senaryo. Malaki ang matututunan po natin mula dito. Ang sabi nga, a humble meal enjoyed in peace or a lavish feast surrounded by conflict and tension. No? Kapag may kapayapaan kasi at pagmamahalan sa isang pamilya, hindi na gaano binibigyan ng halaga yung mga material na kasaganaan. Di ba? Masarap ang almusal, tanghalian at hapunan kapag nagkakasundo ang pamilya. Amen po ba? Pagka nagkakasundo kayo, ang sarap ng almusal nyo, sarap ng tanghalian nyo, tsaka yung, minsan may merienda pa yan Kasi magaang mga isip natin at may pagmamahal sa isa't isa. No? Alam ng mga magulang ang sinasabi ko. Nire-refresh ko lang po kayo. No? Ano nga ba ang hilaga ng kayamanan sa atin? Kung talagang pinag-aawayan ng mag-asawa ang mga bagay na hatid nito, kailangan magising about pamilya. Saan pa natin dadali ng kahalagahan ito? Kanino? Saan? A wiser father or mother realizes that spiritual provisions are more important than material ones. Tingnan niyo po yan. Yan ang tutukan ninyo. No? Yung mga spiritual na pangangailangan, yun ang dapat ninyong pag-isipan. No? Hindi po yung mga material na bagay. May sinasabi ang aklat ng Deuteronomy dito, chapter 6, verse 6 and 7. Ano sabi? Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Eksakto yung instructions niya kompleto. Balikan natin yung verse 6. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Itatanim po sa ating mga puso. Huwag nating kakalimutan to. Ito ang duty natin bilang mga magulang. Dahil, ang sabi sa 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. May tinutukoy na tuturuan yung mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yan ang ikintal nyo sa puso at isipan din ng mga anak ninyo. Marami po tayong babaguhin sa church. Nakakalat ang salita ng Diyos, narinig natin kaliwa at kanan, natutulog tayo at nagigising tayo sa salita ng Panginoon, pero walang nangyayari because hindi natin sinisikap na gawin at sundin ang mga ito. Kahit anong magagandang salita ang mapapakinggan natin, kung basta pakinggan lang natin at di naman natin ipapractice, wala akong mangyayari. Ang tawag yan, mangmang pa rin. Ang matalinong magulang,
Uunahing ituro sa anak ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Yan ang ituro mo sa anak mo, hindi yung kung ano-ano. Hindi yung pagkakaroon ng kayamanan at mga ari-arian. Diba? Ang pagtuturo ay hindi limitado sa oras. Ito po ay nanggagaling sa pang-araw-araw na buhay. Yan ang tanda ng isang magulang na naghahatid ng espiritual na paghubog sa anak bilang pangunahin niyang agenda. Anong binibili mo sa mo pag naka-base na, papasok na sa school? Oy, yung baon mo, lagay mo sa bag mo. Oy, huwag mo kalimutan, ha? Tatangatang sila, ha? May natutunan ba yung bata? Araw-araw ginagawa natin yan. May pagbabago ba yung batang yan? Dito, kahit napagsabihan mo, hihinto sandali, wala pang 3 seconds lang. Rat-rat na naman. Kasi nga, hindi tinuruan eh. Hindi naturuan. Alam nyo, matalino ang tao pag tinuruan mo. Yung aso nga natuturuan eh. Yung loro nakakapagsalita eh. Alam ba nyo? Yung mga hayop natuturuan eh. Yung bata pa kaya hindi maturuan. Ibig sabihin, hindi marunong magturo ang magulang. Kaya may ganyang mga anak. Tapos pagka lumaki at nasira ang buhay, sino sisisihin mo? Kailangan tiyakin ng magulang na matatanggap ng mga anak ang tunay na mahalaga kahit na ng mga hulugan ito ng sakripisyo sa ilang mga bagay na hindi naman mahalaga. Now, to ensure adequate material provisions, number 1, be righteous. Sinabi ng Diyos yan eh. Be righteous because I am righteous. Sabi po sa Kawikaan 27, kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Tatay ka, magandang halimbawa ka ba sa mga anak mo? Kausapin mo ang sarili mo. May nai-impart ka ba sa anak mo? Na maalala ng anak mo pagka namatay ka na, kahit na 20 taong ka pang nailibing na, naalala ka pa rin ng anak mo. Sabi, mapalad ang anak na ang ama ang tinutularan. Anong ini-impart ng mga tatay natin dito sa mga anak nila? Yung mga tatay ang gagaling sa memory verse, yung mga anak walang alam. Yun lang ba ang pwede natin ituro sa kanila? Wala nang manners eh. Di ba? Nangangahulugan na kailangang unahin mo ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Kaya kapag ang karunungan ng Diyos ay tunay na ipinamuhay, hindi nahanapin pa ang mga bagay na pangangailangan mo. Pinangako ng Diyos yan eh. Ikaw namumuno ng tahanan eh. Ikaw ang tatay eh. Mamaya may sasabihin pa ako, yung mga nanay hindi naman sumusunod sa tatay eh. Ang gagaling ng mga nanay. Nagmamarunong. Wala naman sa inyo. Hindi naman binigay sa mga nanay ang kapangyarihan ng pamilya. Sa tatay ibinigay. Huwag nga kayong magkulit-kulitan, Pag ang nanay ang namuno sa tahanan, dysfunctional yung family. Hindi, alam mo kung bakit labag sa Diyos eh. Nilalabag mo, nilalapastangan mo ang salita ng Diyos. Magaling ka. O siguro, nakapag-aral ka, yung asawa mo tanga. Pero hindi ibig sabihin, hindi naman sinabi ng Diyos na magpapasakop lamang kayo kung matalino ang asawa ninyo. Kung tanga, hindi na. Wala akong sinabi ganyan. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Diyos ang nagsalita riyan. Sino ka ba para maging mas marunong pa sa Diyos? Ayan. Yung tatay, ikaw yung ulo ng pamilya, kung saan si Kristo ang ulo ng iglesia. Ganyan ang level mo. Christ, tapos ikaw. Tapos susundutin ka nitong asawa mo na nagdudunong-dunungan. Come on. Yung scepter, hawak mo. Hindi hawak ng babae yan. Huwag mo ibigay sa kanya. Ang babae, pagka binigyan mo ng scepter, nako, uungusan ka niyan.
Mali po yan eh. Kasi mali eh. Marami sa atin dito, ang galing magmaniobra sa mga asawa. Feel ko yan, kita ko yan. Hindi niyo maitatago yan. Lalaki. Kaya yung lalaki, makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Hindi mo nahahanapin ang mga bagay na pangangailangan mo sa pamilya mo. Sumunod ka sa Panginoon. Unahin mo ang Diyos. Kasi kakampi mo ang Diyos eh. No? Yun ang pagsikapan mo. Kung nagkulang ka man sa nakaraang buhay mo, sa nakaraang panahon, kulang na kulang ka, dahil pa-attend ka lang ito, pabarka-barkada ka lang, wala ka naman talagang ginagawa. Ngayon, pagsikapan mo na pagharian ka ng Diyos. Wala hong ibang paraan, I tell you. Sabi po sa Mateo 6:33, pakinggan nyo. Ngunit, tingnan nyo, ngunit higit sa lahat, nakita nyo ba yun? Ngunit higit sa lahat, above all. Nakita nyo? Siya yung nakakigit sa lahat. Pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, wala ka ng problema dahil ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Anong pinagalingan niyan? Sumunod ka. Nakita mo? Di wala kang problema. Ang Diyos ang gagawa ng parang kasi pinangako niya yun eh. Di ba? Dahil ang gusto mo, pagharian ka ng Diyos. Nagsisikap ka. Kailangan sumunod tayo. Kung susunod tayo, ibibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan, sasagutin ang iyong mga panalangin, sapat at walang kulang. You know? Tunay na pinagpala ang mga anak na may matuwid na magulang. Ulitin ko po yung line na yun. Tunay na pinagpala ang mga anak na mayroong matuwid na magulang. Ngunit ang mga magulang ay walang maaasahang tulong kapag hindi nila inuna ang Diyos. Dahil dito, maaaring magdusa ang mga anak. Ano pa? Number 2, ano pa ang kailangan natin? Be righteous. Concentrate on acquiring wisdom and knowledge, not wealth. Hindi ba niyo napansin kanina pa, laging kabuntot yung wealth? Kasi yan ang lagi nating kaaway, yan ang karibal ng Diyos sa buhay natin. Sabi po sa Kawikaan 24:3-4, sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Yung karunungan galing sa Diyos. Kita nyo? Hindi naman galing sa atin yung karunungan eh. Ang karunungan galing sa Diyos. Sangkot dito ang maingat na pag-aaral at pagkapit sa salita ng Diyos. Lalo na ang isang aklat na tulad ng Kawikaan. Kumpleto po yan. Kabilang dito ang pamumuhay ng isang dedicated life bilang isang alagad ni Jesucristo. Kung saan nakatago ang mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ganito po ang mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Basahin natin, verse 2 and 3. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kung wala kang Diyos, kung malayo ka sa Diyos, wala kang kaalaman, wala kang karunungan. Ano ka? Mangmang. Naintindihan niyo po yun? Yung salita kasi ang magtuturo sa atin para maging matalino tayo, para maging marunong tayo. Dahil tayo, wala tayong natural na karunungan. Wala tayo niyan. Sa Kanya nagmumula yan. Eh kung wala siya sa buhay mo, paano? Paano ka maglilid ng family? Paano mo pangungunahan yung pamilya mo? Eh ikaw yung lalaki, ikaw yung tatay, ikaw yung inaasahan. Yung nanay, assist yan. Taga-assist. Sabi ng tatay, oy, gawin niyo to ha, gawin niyo. Sabi ng nanay, sundin niyo ang tatay niyo. Ayusin mo yung buhay mo, kailangan mag-aral ka mabuti. Narinig mo sinabi ng tatay mo, gawin mo yan. Ang nanay hindi kumukontra. Dito maraming kontrabida.
Papa, alis muna ako, sama ko yung klase ko. Sige. Oy, 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 oy. Sino may sabi sa'yo aalis ka? Hindi. Nakita nyo? Dysfunctional po yan. Pamilyang yan. Mula kay Apostol Pablo, natutunan po natin na ang pinakamainam at pinakamatalinong bagay na magagawa ng isang magulang para sa kanyang anak ay ilaan ang kanyang sarili at maging masunuring mga lingkod ng Diyos. Nakakabit sa Diyos eh. Hindi siya hiwalay eh. Nakaugnay. No? Itanim ang gayong pananampalataya sa kanilang mga anak. Yan ang ipamamana mo sa mga anak mo. No? Kung gagawin nila ito, natitiyak ko, natutugunan ng Diyos ang mga material na pangangailangan nila sa buhay. Nakita nyo na? So ngayon naman, dumako tayo sa wastong paraan ng pagpapalaki sa mga anak. Roman number 2, raising children. Letter A, the proper use of punishment. O yung mga matitindi rito na parang mga yung mga magagaling mga manggulpi ng anak. Makinig kayo, ha? The proper use of punishment. Kaya sinabing proper use of punishment, gamitin po ito ng wasto at maayos. Ito yung tunay na pagmamahal at pag-ibig sa anak. Kawikaan 13:24. Pakinggan nyo. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ano? Hindi mo ginugulpi ang anak mo, walang palo, walang pitik, walang ano. Magaling yan, paglaki yan. No? Yung ilang magulang naman, palo lang ng palo ang alam, kaya walang natututunan ng anak. Kundi na-trauma pa yung anak. Ang wasong disiplina ay may tamang layunin. Alisin ang kapilyuhan at katigasan ng ulo ng bata. Kailan matuto siyang sumunod. Walang batang ipinanganak na masama, tandaan ninyo. Minsan narinig ko yun ganyan talaga yan eh. Nung ipinanganak talaga, masama na yung batang yan eh. Wala pong ganon. Wala pong masamang batang ipinanganak na masama. Kaya siya masama, natutunan niya ito itong kasamaan na ito sa kanyang tahanan. The rest sa lansangan. Tandaan nyo, unang matutong magsalita ng mama, papa ang bata sa loob ng bahay. Papa, mama. Di ba? Di ba? Hindi naman niya natutunan sa labas yan eh. Sa loob ng bahay yan. Kaya yung lahat ng masama, natututunan niya sa loob ng bahay niyo. Tapos tumutulong yung mga tagalabas, yung lansangan. No? So, gusto natin silang maging mabuting anak, subalit hindi naman natin binabasa at pinag-aaralan ang salita ng Diyos na magiging guide natin. No? Maganda ang mga pag-uugaling ipinapakita natin sa church. Listen, maganda ang mga pag-uugaling ipinapakita natin sa church. Sa bahay kaya. Kaya kailangan maunawaan natin ang sinasabi ng Kawikaan 22:15. Ang sabi? Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. May mga nanay dyan na ang galing, hindi na namamalo eh. Kasi bata ang gagaling din naman, ang galing mag-artista. Sa harapan lang, galing, pero sa labas, outside, sa school, sa public, magulo. Very unruly. No? Sa bahay, mabait. Kasi ganun ako nung araw. Pag sa bahay ako, matinong-matino ako eh. Meron akong bilog sa ulo. Paglabas ko, malay nila. Tignan niyo po yun. Bakit sila kailangan palakihin na may disiplina at katuruan ng Panginoon? Simple lang po. To save the soul of the child. Huwag daw papaluin ng bata. Baka maglayas o kaya magpakamatay tulad ng ibang bata. Kasi yung mga bata ngayon, pagka pinagalitan mo, nagpapakamatay na eh. Tumatalon sa tulay, sa ilog, sa taas ng building. No? Meron pong paraan ng wasong pagdidisiplina. Hindi po ito pinagbabawal ng Diyos. Kung ang Diyos nga, namamalo eh. No? Huwag tayo magdunong-dunungan ng higit pa sa Diyos. Kung kailangan disiplinahin, disiplinahin. Ang bawal ay ang maling pagdidisiplina ng bata.
Paano ka nagdidisiplina ng anak? Paano mo siya dinisiplina? Sinasampal, binabatukan, sinisipa, iginagapos mo ba at ibibitin ng iyong anak hanggang paglubugan ng sikat ng araw? Anong ginagamit mong pan-torture? Plies, hanger, martilyo, kabilya, o bareta de cabra? Ano yan? Tinotorture mo? May mga nanay na kung mamalo, walang, kahit sumangga ka, tama ka. Ayan. Ay, nako. Ano ang pakiramdam mo ngayong umaga? Na-expose ka na. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Yung mga ginagawa mo, alam pala ng Diyos lahat yan. Tapos na ang panahon ng mga Hapon at ng Nazi Germany. Makinig tayo sa Diyos. May tamang paraan ng pagdidisiplina. Ano po sinasabi ng aklat sa Kawikaan 23:13-14? Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Wastong pagpalo. Pinalo mo nga, kabilya naman, tinamaan sa ulo. Wala na malay. Wastong pagpalo, pwede kong paluin. No? Pwede siyang paluin. Kaya na-spoiled yung mga bata eh. Kahit na mali ng ginagawa nila, parang nung papaluin ng tatay, ay naku, wag, halika nga to, baby. Loko talaga yung papa mo, halika nga dito. No? Di ba? Mga protector ang mga nanay. Kaya yung tatay, wala na pong dating sa bahay. Utusan na lang. Paliguan mo nga yung aso. Pakainin mo yung pusa, namumuti ang mata. Diba? Ginagawa ang disiplina sa anak upang magbigay ito ng karunungan sa kanya upang maiwasan ang kahihiyan sa pamilya. Yung anak mo na pinalalaki mo, pinakakain mo, yun ang maghatid ng kahihiyan sa'yo. Tandaan mo, dala ng bata ang pangalan mo. Kapag yan ay nagnakaw at nahuli, ipatatawag ka sa barangay o hindi ba nakakaya ang pamilya mo? Diba? Huwag nating maliitin ang salita. Tanggapin natin ng maluwag sa puso ang salita ng Diyos. Kawikaan 29:15. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Hindi nyo nabasa yan, ano? Ngayon nyo lang narinig yan, no? Ang dami, guilty na pala tayo, no? Dami nating kasalanan. Again, tatanong ka, bakit may disiplina? Ang wastong disiplina kasi ay may kaakibat na gantimpala. Hindi biro ito, pangako ito ng Diyos. Sa Kawikaan 29:17. Sabi, ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan mo. Kita mo? Siya yung medal mo. Yung anak mo. Alam mo yung anak mo, napakabuting bata. Magalang, matalino, marunong. Huh? Napaparangalan ka, hindi mo namamalayan. Ano yun? Pagdating ng teacher, ay naku, yung anak mo, sinaksak ng lapis yung tenga ng kaklase niya. Di ba? Napaparangalan ka ba nun? Sinuntok, tanggal yung 2 ipin. Meron mo yan? Kasi turo mo sa bahay. Pagka may nanuntok siya, sapakin mo rin. Pag isa lang binigay, bigyan mo 2. Yan po ang mga turo natin sa mga anak eh. Di ba? Doon sa mga magulang na may maliit na anak, pakinggan nyo ha, doon sa mga magulang na may mga maliliit na anak na dumadalo sa church, kahit na mukhang cute sila, huwag kayong paloloko. Magbago kayo ng paraan sa pagtuturo habang may panahon pa. Simulan nyo sa bahay at patuloy nyo hubugin hanggang sa church. Sa panahon ng mga pagsamba, huwag silang pahahawakin ng cellphone o kaya notebook na susulatan o coloring book. May nabasa ka ba sa bagong tipang aklat na ginagawa nila yan? Hindi po dapat na ginagawa yan sa loob ng church. Tungkulin ng bawat magulang na samahan at turuan silang sumamba at magpuri sa panahon ng mga gawain sa Diyos. Huwag niyong isipin na mga bata pa sila sapagkat kung hindi natin sila tuturuan, kailan sila matututo? Kailangan silang turuan habang bata pa. Kinuwento ko nga sa inyo, nakita ko sa
Muslim Center. Pumasok ako, sinalubong ako ng imam nila. Magagalang ang mga tao. Nakita ko, ang daming sapatos. Libo, yun na, sapatos nandun. Tsinelas. Nakita ko po yung gawain nila. Yung tatay nakaload sa karpeta, yung anak, yung bata siguro mga 4 years old lang yun, nakita ko. Nung nagbabow down yung tatay, nagbabow down din yung anak. Sabi ng bata, titingin si tatay, nagbow down tatay niya. Tingin siya, 4 years old. Yuko din siya. Tapos sabi na kayuko siya, tumingin siya. Pag tayo ng tatay, tayo rin siya. Sumusunod yung anak. Blessed na blessed ako. Pero Muslim sila. Blessed na blessed ako sa mga taong to, mga Muslim. Hindi ako nabibless sa mga Christian. Paano ka mabibless? Hawak cellphone. Nagko-coloring book, nagsusulat. Naturo ng magulang magsulat. Sa loob ng church. Sa Katolik ko nga, hindi ginagawa yan Tapos kung sino pa yung Christian, ang galing natin mag-imbento. Mali po yan. No? Kawikaan 19:18. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Ang buhay nila nakataya sa atin Kung magiging mabuting tao sila, nasa atin yon. Kasi kahit nakasama nila magnanakaw, masasamang tao, hindi sila susunod doon dahil may aral sila. Matibay yung aral. Pinundar mo yan sa loob ng tahanan. Mahabang panahon, mula nung maliit siya hanggang sa lumaki siya, hindi siya tutulad doon, hindi siya sasama doon kahit anong gawin niya. Puspos ng aral Gusto natin ng pagbabago? Ito ang pagbabago. Magsisimula tayo sa pamilya. Bago natin ayusin ang buhay ng mga tao sa labas, pamilya natin muna ayusin natin. Ituwid at gamitin ang wastong disiplina bago lumala ang sitwasyon, habang may panahon pa. Apply discipline under controlled environment. Huwag mong ipahiya ang bata. Doon lang kayo sa loob ng bahay. Huwag maging emotional. Huwag maging emotional ang sino mang magulang kapag pinapaalalahanan ka ng kapatid tungkol sa pagpapabaya mo, sapagkat kung hindi, siyempre masisira ang kinabukasan ng bata. Minsan kasi, ang galing nating sumagot O yung anak mo, pilyo. Alam ko. Ganyan di ba? Mother, yung anak mo, pilyo, nangangagat ng tenga ng kapatid. Ay, alam ko. Hindi naman niya puputulin ng tenga niyan. Mabait na bata yan. Nanggigigil lang siguro. May mga magulang na ganyan Di ba? Ako kaya kagating ko tenga ng nanay na yan. No, di ba? Mali po No? Tuwid ang at turuan ng anak at huwag hintayin at takihin ka ng galit. No? May pagkakaiba ang wastong palo at ang pang-aabuso sa bata. Makinig po kayo. May wastong palo, mayroon pang-aabuso. Ang malupit na parusa ay hindi dapat maging paraan para pakawalan ang nagpupuwis mong galit, lalo na kung katatapos nyo lang mag-away na mag-asawa. Sa halip, mag-isip ng makabuluhang paraan upang pigilin ang masamang pag-ugali ng bata. Samahan ng pag-ibig ang disiplina tulad ng pinapahiwatig sa Efeso 6:4. Sabi po rito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Okay? Lipat po tayo. Let's go to letter B. More wisdom from a familiar verse. Ito po, alam na alam niyo po ito. No? Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Yan. Ganda niyan. No? Train up a child in the way he should go. Now, listen here. This is not a one-size-fits-all, Kasi yung sa batang ito, hindi pwede sa batang ito. Magkakaiba kasi ang bata, no? Ang talatang dapat, no? Ang talatang daang dapat nilang lakaran
ay napakahalaga. Yung daang dapat niyan lakaran, napakahalaga yan. Isa sinasaalang-alang po dito ang personalidad at ugali ng bawat bata. Kung ano ang kinabukasan ng isang bata ay nakadepende kung paano siya sinanay ng magulang, lalo na sa mga bagay na espiritual. Walang spirituality eh. Puro pagkain, pera, para yun lang eh. No? Wala eh. Oy, mag-aral kayo mabuti, ha? Para hindi kayo magtulak ng kariton paglaki nyo. Pero wala naman tinuturong spiritual. Madalas, hindi nauunawa ng mga magulang na kung palalakihin lamang nila ang kanilang mga anak na may pagtalima sa Diyos, kailangan nilang sundin ang landas ng Diyos. Ito'y isang pangkalatang prinsipyo ng karunungan para sa mga magulang. No? Binibigyan din ng talata ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga bata sa paraan ng ating Panginoon, hindi ng paraan natin. Paano, Pastor? Yung mga sinasabi mo, maganda, kami, bigo na kami. Wala, tapos na po, nagsipaglaki na yung mga anak namin. Matitigas na talaga mga ulo. Wala na hong pag-asa, ibig sabihin, Pastor. Hindi po. Doon sa mga magulang na bigo sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat nasa kalagitnaan ninyo ang Panginoon na tutulong sa inyo mga anak na hindi nabigyan ng wasong gabay at pagsasanay. God is in our midst. Can we say amen? Do you feel the presence of the Lord? Para kayong mga patay. Meron Diyos na tutulong sa inyo. Paano yon? Isa lamang ang natatanging paraan. Kailangan nilang makilala ng lubos ang Panginoon. Sa inyo, nabigyan ng pag-asa yung mga walang pag-asa. Sabi niya, wala tayong magagawa sa anak natin. Hayaan mo na siya. Bahala siya kung mabilanggo siya. Ano ka na eh? You're tired. Give up ka na. Huwag niyong pagsawaan. Habang buhay kayong magulang niyan. Ay nako. Don't give up. Alam niyo, pag yan nakakilala kay Lord, ay nako, maniwala kayo sa akin. Pag hindi, tingnan niyo yung mga talagang binago ng Diyos. Di ba, hindi na aalis yan, di tatalikod yan, at di sasama sa kasamaan yan. No? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? Doon naman sa mga magulang na ngayon ay nagsisimula pa lang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, hindi pa rin huli ang lahat. Nakikita ko sila, marami sila eh. Kilala natin sila. Yan yung mga may bit-bit lagi ng anak. Malilit pa. Di ba? Mga anak yan ngayon eh. Yung parang laruan na dipihit, yung bata. Pag nilapag mo sa lupa. Di ba? Ang daming kanyang bata rito. Para mga laruan. Mama. May pag-asa pa kayo. Ha? Ngayon, maaari na kayo magsimula sa ilalim ng patnubay at gabay ng Diyos. Say amen. Kailangan ninyong turuan at gabayan ang inyong mga anak sa daang dapat nilang lakaran sapagkat may pangmatagalang epekto to sa kanilang buhay. No? Huwag nating kalimutan na ang tungkulin ng magulang ay panghabang buhay. Kaya sabi ko na, don't give up. Kung may mga anak kayong matitigas talagang ulo, sutil, talagang parang, ayoko na. Ano ba yan? Ha? Huwag ko kayo mag-give up. Buhay ang Diyos natin, at ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Patuloy natin katukin ang puso ng Panginoon at isang araw, magugulantang kayo na ang anak nyo, daig pa kayo sa memory verse. Ang mga bata na tinuturuan ng mahalagang aral ay mas malamang na maging matagumpay sa kanilang pagtanda. Dito may nakikita nga ako ito, mga anak ng Christian eh, para mga bato. Ano yun? Pagdating ng church, Rod. Yung mga bato. Ano yun? Walang fellowship. Parang manhid. No? Okay. As I end the message, ang layunin ko po ay hindi para magbigay ng kumpletong aral tungkol sa paksang ito na sakop sa aklat ng Kawikaan. Sa halip,
Ang talagang layunin ko po ay isalarawan sa inyong lahat ang kahalagahan nito sa ating mga Kristiyano. Nagsalita ito tungkol sa mga bagay tulad ng paglalaan sa isang pamilya, sa pagpapalaki ng mga anak at pagpapatibay sa pamilya, kaya kailangan natin itong pag-aralan at pagnilayan. Kapag ang isang bata ay hindi naging tapat sa Panginoon, magiging kabiguan ito sa magulang. Sinong sisisihin natin? Yang mga kasaganaan o kakulangan ay nakakaapekto sa ating buhay pampamilya, dapat natin samantalahin ituro ang karunungan sa mga bata sa patnubay ng Panginoong Hesus. Purihin po natin ang Panginoon. Kayong lahat na narito ngayong umaga, I'm sure marami po kayo natutunan. Ngayon, kapiraso lang po tinalaki natin, tinutukan lamang natin yung mga bata ngayon. Inaanyayahan ko kayo sa Miyerkules ng gabi. Kumpleto ang attendance natin. Pag-uusapan natin ang papel ng tatay, papel ng nanay, at ng anak, at ng mga katulong, at kung ano-ano pa sa loob ng tahanan. Huwag kayong umabsent sa Miyerkules sapagkat inilaan ko po ang panahon ko sa pag-aaral patungkol sa mga pangangailangan ng pamilya. Kaya samahan niyo po ako sa Miyerkules ng gabi upang makita natin ang malaking mga pagbabago sa ating buhay simula sa araw na ito. Manalangin po tayo. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sa iyong pag-ibig at patnubay sa pamamagitan ng biyayang aral. Salamat sa banal na Espiritu na kumikilos sa amin upang makasunod kami sa iyong mga tuntunin. Tulungan mo kami, Ama, sa pagpapatupad ng iyong mga aral para sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga panauhin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sundin ang iyong buong kalooban at gawin ang mga panukala at aral ng iyong banal na salita. Ipagkaloob mo, O Diyos, na anuman ang sinabi ng iyong salita ay manalig kami sa aming mga puso at dalangin namin na maisagawa ang iyong mga aral sa aming pamilya sa tulong ng banal na Espiritu. Sana makita sa aming mga buhay ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo habang kami sumusunod sa iyong patnubay. Hari nawa, makita nawa ang malaking pagbabago sa aming mga tahanan at sa iyong bahay-sambahan. Patuloy naming ipadama ang pag-ibig sa isa't isa hanggang sa dumating ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Kung tayo nakahanda na, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob, ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. At ang lahat ng mga nakinig at pinagpala ay magsabi ng, magbatian po ang bawat isa.